Hello mga karelasyon. Ladies, alam nyo ba na ang mga lalaki, halos lahat, ay ayaw na meron kang tinetext or ka-text na ibang lalaki. Kahit sabihin mo pa na yan ay best friend mo, ayaw ng lalaki yan. At alam nyo ba kung bakit? So ladies, kung interesado ka, manood ka. So, diretso na tayo. Ano nga ba ang dahilan bakit tila naiinis, nanggagalaiti, o sabihin natin OA yung lalaki kapag nalaman niya na meron kang tinetext na lalaki? Alam niyo, ang mga lalaki kasi, territorial yan by nature, okay? Natural sa lalaki na kapag meron na siyang sinisinta, meron na siyang minamahal na babae, ayaw na niya na merong ibang umaaligid dyan. Ayaw niya na meron pang mga umaasa, nagpapapansin sa kanyang minamahal. Yan ay napakalaking threat sa kanya. Alam niyo kung bakit? Hindi sa wala siyang tiwala sa iyo, kundi, alam niyo, wala siyang tiwala doon sa lalaki. Alam niyo, kaming mga lalaki, ang mga lalaki, alam na alam ang laro pagdating sa mga ganyan. Alam na alam ang kilatis, ang intensyon ng mga lalaki dyan. Kaya pagdating sa mga ganyan, sigurado na hinding-hindi papayag ang boyfriend mo, ang mister mo, partner mo na may ibang lalaki na kumukuha ng atensyon mo sa pamamagitan ng mga text na yan. Okay? Magbigay tayo ng mga halimbawa para mas maintindihan nyo. Baka sabihin nyo naman, mas nauna pa yan na naging kakilala ko kaysa sa iyo. O matagal na yan na BFF ko. Hindi yon ang punto, ladies. Okay? Halimbawa, kayo ng partner mo ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, tampuhan, o nagkaroon kayo ng matinding sagutan. Sa mga pagkakataon na yon, sigurado na hindi kayo in good terms. Maaring hindi kayo nag-uusap. Naiinis ka sa partner mong lalaki. Ngayon, dahil meron kang BFF na yan, meron kang tropang lalaki, doon ka nag-o-open up sa mga lalaki na yan. At yan ang inaantay na pagkakataon ng lalaki na ka-text mo. Yan na yung tinatawag namin na mga abangers. Sila yung mga nag-aantay lang ng pagkakataon. At sa mga ganyang mga sitwasyon, yan na yung perfect time para sila ang pumasok dyan sa sitwasyon na yan. Dahil alam nila na may pinagdadaanan ka, may problema ka, in your lowest moment ka sa kanyang mga pagkakataon. So, very vulnerable ka sa mga ganyan. At kapag nag-umpisa na kayong mag-text, nagpapalitan na kayo ng mga messages, yan na yung perfect timing ng lalaki na yon para maging gentleman. Ipakita na nauunawaan ka niya, na napakabait niya sa iyo. And at those lowest moments of your life, siya ang shoulder to cry on para sa iyo. At dyan talaga, mahusay ang mga abangers na lalaki na yan. At madalas, ladies, sa mga ganyang mga pagkakataon, kapag nagtuloy-tuloy-tuloy ang mga palitan nyo ng mga messages, ayun na, nag-uumpisa ng mahulog ang iyong kalooban sa kanya. Kasi inis, galit na galit ka doon sa iyong partner. Ngayon, merong hero, mayroong bago na nagbibigay sa iyo ng validation, nakakaintindi sa iyo, nauunawaan ka kuno. Di ba? So, kapag nandyan ka na at kapag bumigay ka sa bitag ng lalaki na yan, huli na ang lahat.
Okay? Madalas, diyan nag-uumpisa ang pagloloko, ang pag-cheat. Although hindi naman lahat, pero napakataas ng chances at very prone na mahulog ka diyan. Kasi nga, yan yung perfect setup, perfect moment. Napakahina mo sa mga pagkakataon na yan. At yung mga lalaki na yan, tulad ng sinabi ko, yan na yung perfect time para magpakitang gilas sa iyo. At alam nyo ba, kapag maayos na ang mga usapan ninyo, mas lalong lumalayo yung loob mo doon sa partner mo. Totoo yan. Tingin mo na sa kanya is siya na yung kontrabida. Mas lalo nang namumuo yung galit mo sa kanya. Simula nung nag-umpisa na kayong mas maging open at close doon sa ibang lalaki. Kaya sana maintindihan nyo rin ang punto ng partner mo kapag naiinis siya or sinasabihan ka na please mahal, ayaw ko na may nagte-text sa'yo na ibang lalaki. Sana maintindihan mo ako. At bilang respeto rin sa partner mo, dapat hindi na inuumpisahan ang mga ganyan. Kasi yan na ang umpisa ng tukso. At kapag bumigay ka na sa tukso na yan, yan na yung kasiraan ng relasyon ninyo. Actually, ito ay applicable sa both genders. Okay? So, ladies, ano nga ba ang maaari nating matutunan dito? Kapag pumasok na tayo sa isang relasyon, dapat alam na natin ang hangganan natin. Hindi pwede na yung pagkadalaga natin, pagkabinata, ay dinadala pa rin natin doon sa setup na meron na tayong karelasyon. Kung hindi ka pa handa sa mga seryosong relasyon, huwag ka munang pumasok dyan. Kasi maraming mga hindi mo na magagawa dyan bilang respeto sa partner mo. At kapag nasa isang relasyon ka, yan na yung mga don'ts, mga bawal na hindi mo na dapat gawin kapag nasa relasyon ka na. So, kung hindi ka handa at ayaw mo pang talikuran ang buhay dalaga, buhay binata, huwag ka munang papasok sa relasyon. Magpakasawa ka muna. At darating din yan. Sigurado na magsasawa ka sa pagiging dalaga, binata, at darating din yung time na gusto mo nang manahimik. Gusto mo nang mag-settle down. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.